ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan. Napakaganda po ng isang turo ni San Jeronimo. Sabi niya, "Be at peace with your soul, so that heaven and earth will also be at peace with you." Ang kapayapaan ay wala sa labas. Ang kapayapaan ay nag-uumpisa sa ating mga kalooban. Anong nagbibigay sa iyo ng gulong ngayon? Maaaring ang iyong mga inaalala, maaaring ang iyong galit na hindi pa nabitawan, maaaring meron ka pang hindi napapatawad sa iyong buhay. Meron ka bang hinahabol, inaasam? O maaaring hindi mo napapansin at hindi mo pinapasalamatan sa Diyos sa mga grasya at pagpapala na iyon ang tinanggap. Mga kapatid, maging payapa ka, umpisan mo sa iyong puso, piliin mo na sumunod sa Diyos dahil siya lang ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa mga napakaraming beses na kung saan inakala natin ang kasalanan ang magbibigay sa atin ng tuwa at kapayapaan, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayo na maging karapat-dapat muli sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Pagkaloob mong yung sambayanan ay lubos, magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rin ng batis na buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion,
Yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao ay dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahon ng iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang puksain sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kung hindi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kapag pumunta po kayo sa hospital, ano po mga klaseng tao ang makikita nyo doon? Di ba mga taong may sakit? Kapag pumunta naman po kayo, bumisita kayo sa kulungan, sino pong makikita nyo doon? Mga preso, mga kriminal, mga nakapagnakaw, mga nakapag-rape, mga drug addict. Ibig sabihin, ang makikita mo sa kulungan ay mga makasalanan. Di po ba? Kapag pumunta naman po kayo sa mental hospital, anong klaseng mga tao ang makikita nyo doon? Mga baliw, mga siraulo, may problema sa kanilang pag-iisip. Hindi po ba? Kapag kayo naman po ay pumunta kahit saan dako dito sa mundo, ang tanong, anong klaseng mga tao ang inyong makikita at makakasalamuha? Ang sagot, simple lang po. Mga taong hindi perpekto. Amen? Kapag mabuti na po ang isang tao, wala na siyang sakit, healthy na siya, mag-i-stay pa rin po ba siya sa hospital? Hindi na. Hindi po ba? Kapag napawalang sala na ang isang tao, na-absuelto na siya sa isang krimen na siya'y pinagbintangan, gugustuhin pa rin ba niya na manatili sa kulungan? Di po ba? Hindi na. Kapag matino na ang isang tao sa kanyang pag-iisip, magpapakulong pa rin ba siya sa mental hospital? Hindi na rin. Tayo, kung gusto nating makakita ng mga perpektong tao, mga banal na tao, saan tayo pupunta? Sa simbahan? Hindi po. Kasi nga, alam naman natin ang kwento, madalas sa loob na ng simbahan, maraming makasalanan. Di po ba? Ang pagkakaiba lang ng mga taong simbahan do sa mga taong nakakulong ay nahuli sa kasalanan yung mga nandoon sa kulungan. Pero yung mga taong simbahan
Aminin natin, wala naman sa atin ditong walang kasalanan, hindi pa tayo nahuhuli sa ating mga pagkakasala. But again, this is the question, ito po ang tanong. Saan ka ba pupunta para makasama mo na yung mga tunay na mabubuti, mga banal, mga perpektong tao? Meron ba dito sa mundo? Wala. Dahil kung gusto mong makasama, makasalamuha, makita mga banal at perpektong tao, kailangan mong umakyat sa langit. Amen? Pero yan ang problema. Ayaw naman nating mamatay para tayo makaakyat sa langit. At minsan kahit na ikaw ay namatay na, wala pa rin kasiguraduhan na ikaw ay papapasukin sa langit kahit na ikaw ay tumulong sa mga dukha, kahit na ikaw ay nagdasal o nagsisimba, kasi ang pagpasok natin sa langit ay nagdidepende pa rin sa awa ng Diyos. Amen? Kaya nga, wala tayong magagawa. Kahit na saan tayo pumunta dito sa mundo, wala kang ibang makikita kung hindi mga taong hindi perpekto. Makakakita ka ng mga taong maraming pagkukulang. Marami dyan, doble kara, mga plastic, mga hipokrito. Walang taong nabubuhay dito sa mundo ang walang kasalanan. Di po ba? Napakarami kasi sa atin nadidepress. Napakarami kasi sa atin nadidisappoint. Nalulungkot tayo, nagrereklamo tayo na tayo'y sinaktan ng ibang tao. Sinasabi ng ilan sa inyo, nakaka-bad trip naman po kasi siya, Father Nakakasira ng araw itong taong ito. Kasi napaka-moody niya, paiba-iba ang kanyang pag-ugali. Father, hindi ko maintindihan ng taong ito. Meron nga pong isang matandang ina na nilapitan ako pagkatapos po ng misa ko noong linggo, umiiyak siya. Sabi niya, Father, ang sakit ng aking loob sa aking mga anak. 4 po sila. Napagtapos ko naman po sa pag-aaral. Pero walang utang na loob nila. Tinulungan ko sila na makapag-abroad. Ngayong matanda na ako, ang hiling ko lang, bisitahin ako. Hindi pa ako pinupuntahan. Hindi ko maintindihan saan ba ako nagkulang. Lahat naman ng kanilang kailangan, binigay ko. Pagkatapos yung isang anak ko pa, nung minsan umuwi siya, sinabihan ba naman ako, patay ka na sa akin. Bakit napakalalim ng kanilang galit sa akin? Akong ina nila, Father. O nga naman po, no? Bakit ba mayroong mga taong napaka-toxic, napaka-negatibo? Bakit ba mayroong mga tao na kahit na minahal mo na sila, wala silang pagmamahal na maisusukli o maibabalik sa iyo? Kasi nga, iyan ang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo, ang ating mga makakasama ay mga taong makasalanan at hindi perpekto. Amen? Kung maiintindihan mo ito, kung uunawain mo ito, kapatid, magiging mapagpasensya ka pa. Madadagdagan ang tuwa mo sa iyong buhay. At nauunawaan po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Narinig niyo po ba ang ating ebanghelyo? Papunta daw siya sa Jerusalem pero dadaan siya dito sa isang nayon ng Samaria. Pinipigilan siya ng mga Samaritano. Ayaw daw siyang papasukin. Wala namang masama na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Hindi po ba? May bias po kasi yung mga Samaritano sa mga Hudyo. Kaya naman itong mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo gustong rumesbak. Gusto nilang maghiganti dito sa mga Samaritano. Napakainit daw ng ulo ng mga apostol ng ating Panginoon. Sabi nila, ano Panginoon, pagdasal na namin na magpaulan ng apoy galing sa langit para mamatay, maparusahan, mapuksa ang mga taong ito. Pero pinaalalahanan sila ng Panginoon. Sabi niya, hoy, mag-ingat kayo. Ibang espiritu na ang pumapasok sa inyo. At pinaalala ng ating Panginoon ang dahilan bakit dumating siya dito sa mundo. Hindi para pumatay, o hindi para magligtas. Mag-ingat din po kayo. Kapag ninanais nyo ang kamatayan ng isang tao, hindi kayo makadiyos.
hindi kayo banal. Kahit na sabihin mo, corrupt yan. Kahit na sabihin mo, Father, ang dami ng pinatay niyan. Father, ang dami na niyang kasalanan. Father, sinaktan ako niyan kasi pinagtaksilan ako, pinabayaan kami ng aking mga anak. Kapatid, hindi po kagustuhan ng Diyos ang kamatayan ni numan. Ang magandang naisin at ipagdasal, ang pagbabago ng isang tao. Amen? At tingnan niyo pa kung anong ginawa ng ating Panginoon. Tahimik lang siya at sinabihan niya ang kanyang mga apostol at alagad, tara, humanap tayo ng ibang daan. Nakita niyo po yun? Hindi po nagpa-apekto ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa masamang ugali ng ibang tao. Hindi na bad trip si Jesus dahil bad trip ang iba sa Kanya. Hindi nagbago ng mood si Jesus dahil napakapangit ng mood at ugali ng ibang taong kasama niya. At ito din po ang hamon sa atin mga kapatid. If others are having a bad day, it should not destroy or ruin your beautiful day. Allow people to have their bad day. Hayaan mo ang mga tao kung talagang bad trip sila, kung wala silang gana, kung hindi sila masaya. Pero ikaw, kung masaya ka, pagpatuloy mo ang pagiging masaya mo. Di po ba? Huwag mong babawasan ang iyong tuwa dahil ang iba ay malungkot. Remember this. Do not allow someone's frown to ruin your smile. Amen. Also remember, all of us are entitled to our own feelings. Huwag niyong kakalimutan yan. Karapatan ng iba na maramdaman kung anong gusto nilang maramdaman. Kung ikaw galit, edi manggigil ka. Kung ikaw ay malungkot, edi umiyak ka. Kung ikaw wala kang gana, maghiga-higa ka dyan, tinatamad ka, matulog ka. Kung ikaw ay nahihilo, edi magpagamot ka. At kung ikaw ay nadidepress, magdasal ka at sabihin mo sa Diyos. Pero sana naman, yung nararamdaman mo, wag mong ipapasa at wag mong idadamay ang ibang tao sa iyong pagdurusa. Di po ba? Kung ang iba, pangit ang kanilang nararamdaman, huwag kang makisama doon. Huwag kang magpapadala dun sa kanilang mga emosyon. Ang nararamdaman nila, sa kanila yon. Huwag mong aangkinin yung sa kanila. Meron kang sariling emosyon. Meron kang sariling loob. Manatili ka dyan. Balikan niyo po yung sinabi ni San Jeronimo. If you are peaceful in your soul, heaven and earth will also be peaceful for you. Galangin mo na lang yung pinagdadaanan ng ibang tao. May sarili silang isip, may sarili silang puso. Bigyan mo naman ng kalayaan ng iba sa kung ano ang gusto nilang maramdaman. Nakita niyo po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagsalita. Pinabayaan niya yung mga Samaritano. Jesus respected their feelings. And our Lord respected their choice. Pero ano pa ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi daw siya nakisali dun sa masamang iniisip ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga apostol. Siya ay umalis at naghanap ng ibang daan. Remember, even if you think there is no way, there is another way. There is always a way forward. Amen? At tandaan niyo po mga kapatid, kahit na merong mga taong pumipigil sa iyo, pwede mo pa rin magawa ang misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ay hinahamon kapatid, pagpatuloy mo lang ang iyong misyon. Pagpatuloy mo lang ang pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag kang hihinto sa paggawa mo ng mabuti. Huwag mong hihintuan ang pagpapasaya mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Yan ang tunay na mahalaga sa buhay na ito. Para maging masaya ka at payapa ka, kailangan mong intindihin, kailangan mong unawain ano ang kalikasan ng tao.
What is the nature of man? Man is fickle-minded. Man is confused. Paiba-iba ang tao. Nagbabago siya. Minsan, feeling niya, masaya siya, may gana siya. And then at the next second, malungkot na yan. Nag-iibang ugali. Ganyan talaga ang tao. Inconsistent. Pero, anong kailangan mong gawin kapag masama ng ugali ng tao? Sundan mo ang halimbawa ng Panginoon. Sabi, naghanap daw siya ng ibang daan para magpatuloy. So, keep on moving forward. Even if you are disappointed sometimes. Find a way, even when others are blocking your way. Because it is only by moving forward that will guarantee your success, your win, and your happiness. Kapag huminto ka, walang mangyayari. Hindi po ba? Lalo ka lang malulungkot. Mas malaki ang posibilidad na may mangyayaring mabuti kapag hindi ka humihinto. Sa dati ko pong parokya, naalala ko, yung mga officers ko, nilabanan ako. Ayaw po kasi nilang magpahawak sa akin. Ang gusto po nila, silang humawak sa parokya. Hindi ko naman po mapapabayaan yun. Siyempre, ako po ang parish priest. Nagmatigas po ako. Pinilit ko po yung aking gusto. Ano po ang nangyari? Iniwan ako. Nag-resign po yung iba. Okay lang po kahit na masakit po ang aking loob. Pero, alam nyo, may maganda palang plano ang Panginoon. Ang ganda po ng nangyari nung sumunod. Kahit na may umalis, meron pa rin pong pumalit. At yung pumalit, mas mabuti, mas masipag sila, at mas magaling sila, mas mahusay sila. Kung nagpa-apekto lang po ako sa aking galit at disappointment, siguro po wala pong nangyaring maganda sa parokya. Hindi ko po ito napagawa. Kaya nga mga kapatid, huwag mong isasabotahe ang iyong sarili. Dahil meron lang mga taong ayaw sa'yo. Marami po yan. Expect mo na yan. Yan ang normal ng buhay. Dahil kahit saan ka pumunta, meron talagang mga taong hindi perpekto. Di po ba? Tandaan mo, yan ang mundo na kinagagalawan mo. Kaya nga po, sa banalamisang ito, mga kapatid, magdasal po tayo. Harinawa, maging kamukha natin si Kristo, manatili tayong payapa sa ating mga puso. Naway, bigyan tayo ng Banal na Espiritu ng kalinawan ng ating mga kaisipan. Piliin natin palaging maging masaya sa gitna ng mga taong toxic, bad trip at negatibo. Magagawa natin ang pinapagawa ng Diyos kung tayo'y magpapatulong lang sa Kanya. Amen. Mapag-umanhin ang Diyos at alam niya ang ating pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo, ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandaang loob, hinihingi namin ito sa iyo sa biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain na kinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal ng iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon na mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagngindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Jeronimo na namuhay dito sa daigdig. Nakalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas kami sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mag-iingat po kayo kapag kayo ay nababad trip, nagagalit, o nagiging toxic dahil ang ibang tao ay bad trip, galit at toxic. May masamang espiritong pumapasok sa iyo kapag gusto mong mamatay ang iba, kapag gusto mo silang maparusahan o masaktan. Kung pangit ang ugali ng iba, huwag kang magpapahawas sa kanila. Unawain mo at sundan mo ang ginawa ng ating Panginoon. Ang Panginoon, nauunawaan niya. Habang siya'y nabubuhay dito sa mundo, walang taong perpekto. Kahit naman ikaw, hindi ka perpekto eh. Kaya nga, lower your expectation of other people. But raise your expectation on yourself. Be better than who you were yesterday. Wala kang kontrol sa ibang tao, pero meron kang kontrol sa sarili mo. Basta't maghanap ka ng ibang paraan to move forward para magpatuloy. Gawin mo palaging pinapagawa ng Diyos. Para ikaw ay lumakas, magkagana, at maging masaya, piliin mong maging payapa sa gitna ng mga sitwasyon na hindi perpekto. Alalahanin mong turo ni San Jeronimo, pagpayapa ang iyong loob, payapa din ang iyong mundo, at payapa ang langit para sa iyo. Kaya para po sa ating assignment, itong ating dasalin, ulit-ulitin mo ngayong araw, I choose peace.
I choose peace. Pinipili ko ang kapayapaan. Kahit na may mga bagay na hindi ko gusto na nangyayari ngayon sa buhay, kahit na may mga pangit o hindi kaaya-aya nangyayari sa gobyerno o kaya sa buong mundo, pinapaubaya ko lahat ng yan sa Diyos. Sabihin mo kapatid, I choose peace, pinipili ko ang kapayapaan. And then, move forward with joy in your heart. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.